sa ikalawang bahagi ng Balitaan sa Rembrandt, October 17, 2014. Ang palitan ng tanong ng media at sagot ng dalawang abogado. Sa tanong ni Zonis Guerra tungkol sa German hostages. Hostages na saya, meron na order meron mo go signal, binigay ang local crisis management committee na para doon sa law enforcement operation. Ano po yung tingin po ninyo dito bilang yung buhay ng yung German. Itong mga madalas sabihin ng Philippine government na walang ransom. Tulad sa case ni Isnaji, sinabi nila walang ransom na binigay. Binigyan yung mga pumuli kay Drilon ng 20 million. At si Senator Licarda was even involved. Sinasabi niya on TV na walang ransom. Alam mo, hindi mo pwede, itapon yung buhay ng tao for a policy which is impractical. If you can go to Saudi Arabia and pay blood money para hindi pugutan ng ulo yun, that's parang ransom. Why don't you accept itong ransom para German mabubuhay? Alam mo, this is the first time na this will be done by the Abu Sayyaf. And this is because they are getting the attention of the ISIS. Kasi yung ISIS, it's not just the Islamic State of Iraq and Syria. What they're establishing is patterned after the old Islamic caliphates, which ruled almost half of the world. Kaya yan, patuloy yan yung kanilang recruitment. But I am sure, kung bigyan niya sila ng pera, nakausapin yung mga local government officials doon, na huwag naman bawasan yung ibibigay, dahil kadalasan 50% na yung bibigay sa bulsa nila na pupunta. Kaya tuloy pa yung pagpugot ng ulo. You have to do everything. If you have to give money, what yung Philippine government, let the German embassy give the money, or the family give the money, but for God's sake, by all means, save that life. If you have to give money, give it. Pag-usapan nga po yung EDGA at yung DFA, sa explanation po ninyo, kumbaga, yung jurisdiction talaga para mapupunta sa US, dito sa kaso na to. Ano po yung ultimate legal remedy bilang abogado po ng society chairman po? Ano po yung dapat natin? Kung sakali na, yun nga, hindi mapunta sa ating jurisdiction ito. Wala pang request from the US. The family has been challenging or have been challenging the government for the BFA Commission and for the DFA to do their part para din makuha yung jurisdiction to notify sila Pemberton. Ngayon, wala pang jurisdiction over the person. Kasi for a criminal case to proceed, dapat ma-acquire jurisdiction over the person. And that can only be done if proper notice is served to the person. And that can only be done by the DFA and the BFA Commission. Actually, ngayon, ang pinag-uusapan naman din, parang custody muna ni Pemberton. Dito rin, no? I do not want to give false hope, no? But I do not lose hope in the people. I might lose hope dito sa gobyerno na ito, but I will never lose hope sa tao. I mean, if people really rally, I hope pressure the government. Sabi nga ni Attorney Abbas, if we can mount the biggest assembly, sleep before the Senate, maybe we can pressure the government and maybe we can make them feel that, hello, you are already becoming Let the innocent. preliminary investigation proceed. The presence of the respondent is not necessary for the fiscal to come up with its resolution on the basis of the evidences that used before him. The moment the information is filed in court, the warrant of arrest will be issued. Then you serve the warrant of arrest on his commanding officer. And if the warrant of arrest will not be served with the assistance of the commanding officer, then you can file a motion to cite the commanding officer in contempt. And if nothing will come out of it, bring it to the international forum, because there is now such a thing as a criminal court. But you have to do it, and do it competently. And I don't have any doubt that Panyera here has the competence more than Attorney Roqueta has. Actually, Attorney Abbas, yung fiscal sinabihan namin na, proceed na. Tatlong hearing lang naman yung 2 hearing ng preliminary investigation eh. Weekly mong gawin. Pag hindi dumating, issue the warrant. Diba? Again, it's really a matter of, as
been challenging even the Kami na po prosecution. para sa deklara ng Abu Sayyaf, natutubutan ng ulo yung dalawang German national yung kasama. So, may nagsabi pong military nagsabi, official na military na malaking problema daw pag natuloy. Anong magiging epekto nito sa mga kapatid natin na Muslim? Dahil yung Abu Sayyaf may tinuro nila na mga kapatid natin Muslim. Kung sakali pong mapagutan ng ulo, anong magiging posisyon? Kasi itong bagay na ito, hindi yan gawain ng Muslim. Hindi yan sanction sa aming religion. Ang malaking problema yan, pag pinugutan ng ulo yung German at inugis yung mga Abu Sayyaf, ang usually ginagawa ng mga Abu Sayyaf, pumapasok sila, they separate, naghihiwalay. Pumapasok sila sa mga civilian areas. Kaya pag nagkaputukan, napapasama na lahat ng mga grupo doon. Pati yung mga dating MNLF, may mga puta rin doon, mapasama na yan at lalaki na yung gulo. Do you know kung sinong in charge dyan? Dito po sa negosasyon, Oo. si Forces of the Philippines Vice Chief of Staff, Lieutenant General John Gunapos. Pero may approval po kay Sunod Provincial Crisis Management Committee Governor sa Kurtan III na sinabi niya, okay, all-out operation para iligtas yung mag-asawang German. Pero wala pong demand na 25 million. Hindi po binabanggit dito, hindi daw po magbibigay ng 25 million na ransom money yung government. Eh, naniligan po nga po siya na talagang mamay alas 3, susubutan na sila ng Okay, so kung ituloy nila yun, wala na talagang magawa. Sana, they should be treated as a political, as a common crime na yung it's murder, and should not look at it as a political offense na yung militar ang dapat kumalaw. Dapat yung police sa Holo, yung provincial police, yung police doon na sa Holo mismo, dapat sila ang tumugis. Kasi pag pumasok na yung military, malaki na yung gulo dyan. Isa pa, nandoon pa rin si Miswari, tumatago. So, Ano po magiging nagagalaw sila. sa mga Muslim community, lalo sa international? Ano po magiging epekto? Well, yung kami, mga Moro, yung mga Abu Sayyaf, dapat talagang they should be punished. Kasi they're not acting as Muslims. Hindi lang kami sangayon sa yung ginagawa ng ISIS. We don't even consider them as Muslims. Kasi mga paniwala nila, iba. And we know na behind this, tulad ng yung nangyari doon, yung Al-Qaeda, behind the Al-Qaeda was the CIS, malamang CIA naman ang nagpapakana niyan. Tulad ng nangyayari ngayon sa Hong Kong, sila rin nagpapakana. I don't think that the Muslims will react here. It will be angered by what the military will do. But to limit yung kanilang operation against itong Abu Sayyaf members, pero dapat yung pulis ang pumasok, wag yung militar. Kasi kaya na yan ng Sulu Police Force. Anong position ni sa Cortana? Provincial Crisis Management. Patay na. Ha? Hindi na kayo may bantay sa lakay eh. Kasi sa Cortana has been the governor of Sulu for so many years. Ha? Kung talagang siya effective na governor, ay dapat matagal nang tapos yan. So, nananawagan tayo sa gobyerno na baguhin ang mga dead meat dyan sa Sulu na yan. Dahil hanggang nandiyan yung mga bantay sa lakay, walang mangyayari dyan. I'm very sure of that. Bakit nila binuwag yung Anti-Terrorism Commission? Ang nun talagang masyado mataas ang credibility niya at mahal siya ng mga tao. Younger brother ito ni Sakurtan, si Atty. Nabiltan. Nakalimutan mo na ba na si Sakurtan ang boss ni Commander Robot? Ang mga anak ni Sakurtan, yan ang yayo. Si Robot ang yayo bago naging bandido, kuno. You see? Kaya, nananawagan tayo sa gobyerno ulit. Huwag na tayong maglokohan. Ha? Kung talagang serious ang ating DRD Secretary, act fast. Tayo lahat na nasisira. Saka sayang lang ang tinatapo natin sa ginagastos PR ng BOT, Department of Tourism, na walang nangyayari dahil nasa pinababayaan nilang ganyan ang ginagawa natin. The Libyan ambassador to go there and assist. Kasi Libya ang pasimuno yan ng Abu Sayyaf. They were the ones who funded, who actually organized the Abu Sayyaf.
may malakas pa rin influence nila dyan sa mga tao dito. Yung Abu Sayyaf, pareho ng isang grupong nalalaman ko during my time na recruit to penetrate the MNLF. Eto mga Abu Sayyaf, ganyan din to para mapasok itong mga bandido sa Kamindanawan. At gumamit ng mga balik Islam kuno. Mga Kristiyano yan eh. Hindi naman mga Muslim yan, convert lang. Kunyari Muslim na. At the same time, ay hindi ang Libya ang nag-recruit ng Abu Sayyaf. Foreign funded to, foreign operation to, nung nasira na, na-dismantle na yung local project dito, ay ginamit ng CIA para i-recruit ni Osama Bin Laden para labanan ng mga Ruso sa Afghanistan. We are calling also all the imams. Ipaliwanag na mabuti na hindi pumapayag ang Muslim world, ang Islamic world sa beheading. At huwag tayong magpapatubibo na yung knife, simple knife can get the head of a person. Ito ay made in Hollywood, made in Spain. Just like ito mga pinapanood nyo ng Al-Qaeda, ISIS kuno na creation din. Kaya yun din ang reason bakit natanggal sa State Department si Hillary Clinton eh. Dahil inamin niya sa Paxios, nandiyan sa YouTube yan, check it out. Inamin niya na sila may creation ng Al-Qaeda sa ISIS. And at the same time, ay makikita mo sa litrato si Senator John McCain, kasama yung mga ISIS. Kaya ngayon, may ginagawa nila ngayon, binabago nila ang pangalan ng IS, ISIL, kung ano-ano mga sinasabing mga linggo, dito, Ilapa. So, tayo mismo na sa media, huwag tayo magpagago sa mga kalokohan ng mga to. Kaya ultimo yung mga brother natin Muslims ay naguguluhan na sila mismo naguguluhan eh. Dahil kung talagang sila ay mujahidin yan, bakit pumapatay ng kapwa Muslim? Ginagamit yung historical fight between DCH and the Sunnis para lokohin tayo pare-pareho. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Kasi meron po tayong international maritime law. Lahat po ng barko, mapaparidado, international yan, local, at pag-aari ng pamalaan, pwede po tayo mag-aari ng reklamo para hindi makaalis yung barkong pagdigma ng Amerika hanggat hindi ipinababa at hindi sinusuko. Actually, the preliminary investigation procedure can actually proceed, no? Kanina nga sabi ng Attorney Abbas, hindi nga niya kinakailangang dumalo doon. Of course, you want him to attend, no? Pero kung hindi siya dadalo, hindi ibig sabihin nun, hindi na magtutuloy yung investigation procedure. Ang kailangan lang naman doon, ito yung complaint na yun, papadala ng kopya si Pemberton. O, saan siya papadala? E dito sa barko, pwede rin namang i-copy furnish ang US Embassy, pero dun yung sa barko ipapadala. Kapag duly received, either by registered mail o in fact, basta na-receive doon, kahit nga hindi nila na-receive, the fact na pinadala mo yun doon, magtutuloy po yun. Usually, 3 hearing, 2 hanggang 3 hearing yung preliminary investigation. Kapag hindi siya dumalo, hindi siya nag-submit, matatapos din yung preliminary investigation, magre-resolve ang fiscal, and then, kung may probable cause, then, dadalhin sa korte, mag-i-issue agad yun ng warrant of arrest. Once the warrant of arrest is issued, again, di ba? Again, that is another test. Then we will see how the government will actually act on how to execute that warrant of I would suggest na humingi sila ng extra subpoena at yan ipadala sa Malacanang, ipa-receive sa Executive Secretary. After all, inako ng Presidente na kung anong mangyari dito sa atin, nakagagawa nitong mga Amerikano, sinagot Then, na. kahit pa nakapatay, pag lumipas ang oras, hindi mo naman agad pwedeng damputin ang tao. No, may dalawang process, so-called inquest proceedings and the regular preliminary investigation. So, kapag hindi nadali sa inquest proceedings, kasi kung may inquest, nandiyan ka agad, nadampot, ano ka agad yung may issue ang warrant of arrest na makukulong agad siya. Kaso, lalagpas yung inquest proceedings, no? Preliminary investigation, the regular procedure. Yun naman, hindi mo na kinakailangan na mahuli pa muna yung tao kasi tatapusin yung preliminary
warrant of arrest will be issued. Now we are in the process. We cannot really but follow the legal process. And at the end of the preliminary investigation, the warrant of arrest will be issued against Pemberton. Ngayon, it's totally different kung mahuli ba siya o hindi. Kaya ko nga sinasabi, pinapaliwanag kanina pa. Ito ay second step sa sovereignty ng ating bansa. Dapat malinaw na sa lahat kung gaano kasama itong BFA. Can the IPP and the Supreme Court lay down procedures? Kasi under the rules, the Supreme Court has the authority to lay down rules. Now, in these particular instances, we're in these two, second case, na nahirapan tayo mag-acquire ng jurisdiction over the person of the alleged accused. Can the Supreme Court now promulgate a procedure in acquiring jurisdiction over the person of the But we accused? have the separate branches of government. We have the judiciary, legislative, and executive. The judiciary cannot legislate. They have the authority and the sole authority to enact procedure. Court procedure. Yes. But if it would be an amendment of a provision in an agreement, whether it is an executive agreement or a treaty, the U.S. cannot. As a matter of fact, they pointed this out in the case of Bagong Alianza ng Bayan versus President Arroyo, which they decided on February 13, 2009. While they upheld the constitutionality of the VFA, they stated that the agreements on December 19 and 22 between Kenny and Secretary Romulo, they were not in accordance with the VFA. They were not in accordance with the VFA. And they precisely instructed the Secretary of Foreign Affairs to lay down procedures for the detention, the facilities and everything of the accused. It is not, it cannot go into legislation. Why is it that in some other cases and some instances like the special courts, the Supreme Court together with the IBPs can lay down procedures in acquiring personal jurisdiction over the person of the accused? Well, in the first place, the IBP has absolutely no authority. It has no authority. They can help. But they can. But then you were speaking of authority. The Supreme Court, there are 8 courts. They can lay down the procedure, court procedures. But they cannot lay down procedures which would be legislative amendments to existing treaties or executive. Sa ating pong mga procedures at ngayon para bang nabo-blow up, hindi blow up ang reality, as if we are committing some kind of hasty generalization. Kaya tayo nagkakaroon ng confusion, meaning, yung pagkakamali ng isang suspect at isang victim, bakit i-generalize against America and against So people? I essentially believe that this case exemplifies what will happen really if anyone else will be committing the same crime here in the Philippines. This has happened before in the case of Nicole, and this is again another case. It's not really a generalization, rather, we just have to look into what the VSA provisions really are. At doon malinaw yun, no? Dahil Amerikanong sundalo, hindi nagiging madali ang lahat at nagiging komplikado. Dahil nga may VSA at EDCA. O, ibig sabihin nga, mga security agreements to. And yet, nagiging insecure ang mga mamamayan at nagiging defenseless kapag sundalong Amerikano. Kasi in the end, dito nga sa kaso ni Daniel Smith, di ba, na-convict siya noong una, pero hindi naman nakulong. Usually, ang proper procedure sa atin kapag na-convict, nakukulong. But then, of course, and in the end, of course, di ba, nag-retract naman si Nicole. Kaya, we can actually assume na the same thing will happen kapag ang perpetrator ay sundalong Amerikano. Hindi lang yun, alam mo, ang malaking problema natin, kasalanan din ng mga Pilipino yan eh. Ito pa yung ginawa ni Nicole sa atin. Tinulungan natin, tapos pala, magpapaligaw lang pala, gusto maging American citizen, no? Naging asawa niya yung isang CIA. Wala na. Ha? Tayo nandengoy dito. Kaya dapat tayo, mag-ingat din tayo sa mga malikot pa nito, mga, baka pareho ng pinapanood natin sa TV ngayon.
pinapalabas pa nung boyfriend ng bakla na good girl. Eh kung good girl siya, bakit sumama sa motel? Ano ba yan? This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Doon sa mga abusayap na German National na okay lang yung magbigay ng ransom money, nabanggit nyo, okay na magbigay. Hindi kaya magiging controversial po doon sa statement nyo na okay lang na magbigay ng ransom money dahil para bang tinotolerate natin yung mga kapatid nating Muslim, lalo na yung mga bandido. Sinasabi nila na pag magbigay ka ng ransom money, parang tinotolerate mo. Pero circumstances like that, parang wala kang option. At tulad ng sinabi ko, nagbibigay tayo ng pera sa yung mga nag-apisat sa mga Pilipino sa Saudi Arabia para hindi makulong o pugutan ng ulo. So, bayaran natin. Tinotolerate din natin pa yung mga Arabo na file ng kaso sa mga Pilipino para mabigyan ng blood money. And then, it's the same principle involved. At saka, alisin natin yung hypocrisy. Sabi ng gobyerno, policy nila magbigay ng ransom money. Eh, lahat ng mga na-kidnap doon sa hulo, na dinala sa hulo, nagbibigay ng ransom money, hindi lang galing sa gobyerno, also from the other foreign governments. Maraming yumaman dyan sa yung ransom money na binibigay dahil kalahati yung sa kanila, minsan mas sa kalahati. Now, yung tao opposed dyan, parang sinasabi niya na, huwag ka magbigay ng pera. Kaya mo nang putulan ng ulo yan dahil pinutolerate mo. Alright, pinutulan ng ulo. Mayroon na naman kikidnapin. Ganon din ang gagawin. Magbigay ka ng pera, o hindi ka magbigay ng pera, gagawin nila yon dahil nasa philosophy nila, it may not be Islamic, pero they have a philosophy of their own. Malaking problema natin tayo sa media, nagpapagamit. Kung hindi natin tinotolerate yung mga yan, na i-interview natin at tatakutin tayo sa ere, sa television, ay wala yan. Yan ang kanilang kaya yung propaganda na yun ang nagiging, napagpiperahan pa tayo pare-pareho. Kaya siguro in-advise ko yung ating mga kasama sa media na huwag tayong magpagamit. Ignore them. Maniwala ako. It will die a natural death. Itong mga bandido ito, walang pinag-aralan. How comes na nag-conclude kagad sila nung yung ganung kahalagang presyo samantalang baya-baya lang, piso o 2 piso, 3 piso, satisfied mga bandido to eh. Milyon ang hinihingi nila. Di ba? Kaya nilang bilangin yung milyon. Impression. Ay yung tao na walang pinag-aralan, sabi nila, yung tao yan, illiterate. No. You may not be educated, but it does not follow that he is illiterate. Maraming mga tao sa probinsya, hindi nag-aral yan. Pero kung tanungin mo, you get, very wise comments from them, yung wisdom nila, they impress you. Si Kamlon, ni grade 1, hindi nakapasok. Pinaluhod niya yung militar ng Pilipinas. Kaya, hindi mo masabi. So these people, kahit hindi walang pinag-aralan o hindi mo masabi na illiterate sila or in the first place, depende yan, relative eh. Yung sa US, yung sa kanila, hindi educated, it's based on their own educational system. To the Arabs, the Americans are uneducated and illiterate. Walang alam in Arabic. Walang direktor. Ang gusto ko palabasin, walang direktor. Sila mga direktor nila. Gobyerno o nasa labas. Wala. Yan. Tulad nitong sinasabi nga, Jama'a Islamiyah. Hindi nila alam, Jama'a means school. Sa Islamic school, sinasabi ng mga terorista sa Indonesia, Jama'a Islamiyah. That's erroneous. Gawa-gawa na lang nila yun eh. Tulad yung Al-Qaeda, dinabas. Nalaman natin na yun pala kagagawa ng itong CIA. Itong IC. Inaamin nila eh. Yan ang problema sa mga Amerikano, inaamin. Kasi after yung Cold War, nawala yung communist booking. Lahat ng mangyari, sabihin ng Amerika, ng England, ng France, communist.
Eh, yung wala na yung communist, na bagsak na yung Kremlin Wall, naghanap sila ng another boogie. So ito sa itong Muslim. Pero magalit yung mga Muslim, gawin natin terrorist, hate Muslim, Islamist, fundamental Muslims. But if you look at, if you really think about it and understand it, the best adherents of all religions are the fundamentalists. Christians, Catholics, Protestants, Muslims, kasi we adhere to the basic tenets of our religion. Kaya gawa-gawa lahat yan ng mga Amerikano. The number one terrorist in the world is the United States of America. Now, let me just point out, yung the difficulty of lawyers in cases like this. There's no problem with prosecuting. Pero there is a shield nitong mga US servicemen, and this is the BFA. So, the people should support yung mga lawyers dito while they tackle, itong legality that of course touch on the political aspect of the BFA. Dapat the people really will rally behind. Correct. Hindi tayo niloloko ng Amerikano. Ang mga leaders natin, nagpapaloko, nagpapapresyo sa Amerikano. Okay? Kasi kung hindi, alam mo mga Amerikano, sa totoo lamang, if you talk Turkey with them, level yan mga yan eh. Kaya lang nagpapagamit, nagpapablockmail yung mga leaders natin. Kaya tayo mismo dadamay sa mga kalokohan itong mga taong ito. Kurap sila. Kala nila wala. Pare, magkano yung aking, ano dyan? Sige, saan ko na deposto? Ayan. At the proper time, like Marcos, nung sinasabi na ng mga putira sa kanya, Hoy, Marcos, nakalimutan mo nga ba yung mga ninakaw mo sa Pilipino, yung mga reparation, yung mga perang binigay namin sa Vietnam, yung perang binigay namin sa Korean War, etc. Japanese reparation, sa'yo rin napunta, wala na. Wala na kimbus yung Marcos. Ganun lang kasimple. Ito man sabi din, is the policy stupid? Tayo ay nagagamit, ang mga leaders natin nagagamit sa mga kalokohan na yan. Na gumagawa tayo ng mga policy like BFA, EDCA, na hindi natin naintindihan, hindi tayo kasali. Kaya tayo, kahit na anong wakak natin dito, walang magagawa. Kung ang magagawa lang natin, let's get our act together, kung talaga yung taong bayan ay tutulong para labanan ito, yan lang ang makakanyutalize sa pressure na ginagawa ng mga foreign powers sa ating mga leaders. Si Dr. Eric San Juan ay humigit kumulang 20 taon na sa ginagampanan niyang balitaan sa Rembrandt. Halos buong buhay niya ay bantad na sa realidad ng kaganapan sa luntiang pulong ito na pinangalanan ng Kastila na Pilipinas. Dahil sa mga bisitang tagapagsalita tulad ni na Sultan Abbas at Atty. Pinlac sa ngayon na dalubhasa sa kani-kanyang profesyon, siya bilang si Dr. Eric ang nasa gitna sa gawaing iyon na higit kanino man. Siya ang nakakatimbang ng dapat na solusyon sa kanser na sakit sa sistema ng bansa natin. Ako bilang bunsong kasamahan sa balitaan sa Rembrandt, kinakatawan ko ang aming samahang tindig katao. Handa kaming makiisa sa panawagan ni Dr. Eric na pagkakaisa. May dala kaming susi kung paano alisin ang tiring sa mata ng Lady Justice ng saligang batas natin na ang pundasyon ay Kastila upang mapagana na ang sentido komon ng mga taong nilikha na kanilang kawangis. Kaibigan, handa ka na rin bang makisa sa panawagan ni Dr. Eric San Juan?